Welcome to the Explainer here at Learning Meets Tech. Kumusta? Tara, pag-usapan natin ang isang bagay na super importante sa ating lahat, ang pag-intindi sa ating paycheck. Alamin natin ngayon kung paano ba talaga i-compute ang gross at net pay. So, imagine mo to, natanggap ka sa pinapangarap mong trabaho. Ang ganda ng offer, 28,000 pesos every month. Ang saya, di ba? Pero, teka, yan na ba talaga yung eksaktong amount na papasok sa ATM mo? Malamang sa hindi. At yan mismo ang aalamin natin kung bakit. Okay, so para maintindihan natin to, may dalawang importanteng salita tayong kailangang tandaan, gross pay at net pay. Ang gross pay, yan yung malaking numero, yung buong-buong sahod mo bago pakaltasan. Tapos yung net pay, yan yung perang natira, yung take-home pay mo, pagkatapos ng lahat ng bawas. Isipin nyo, para tayong mag-unbox ng isang mystery box, yung payslip nyo. Sisimulan natin sa pinaka-nakaka-excite na part, yung pinakamalaking number, para malaman natin kung saan ba talaga napupunta ang bawat piso. So ano nga ba ang gross pay? Well, ito yung a total ng lahat ng pinagpaguran mo sa isang pay period. Hindi lang to yung basic pay mo ha, kasama dito yung overtime, kung may bonus ka, o kaya komisyon. Ito, kumbaga, yung starting line natin. Okay, para mas madali, gamitin natin ang isang example. Eto si Jason, isang technician. Ang sahod niya ay 95 pesos per hour. So subukan nating i-compute ang gross pay niya sa isang linggo. At hindi lang to simpleng sahod ha, medyo complex to. Ready na? Ito ang game plan natin. 4 simple steps lang. Una, kukunin natin yung regular pay niya. Pangalawa, yung overtime. Pangatlo, yung holiday pay. At syempre, sa huli, pagsasamahin natin lahat. Tara! Okay, first up, regular pay. Ito yung pinaka-basic. Nagtrabaho si Jason ng 40 hours. I-multiply mo lang yan sa rate niya na 95 pesos per hour. Ang sagot? Boom! 3,800 pesos. Simple, di ba? Step 2, yung overtime pay niya. Nag-extra work siya ng 5 oras. Dahil extra effort yan, dapat extra din ang bayad. So hindi na lang yan 95 pesos. May bonus na 25%. Kaya imumultiply natin yung rate niya sa 1.25. So yan, 593 pesos and 75 centavos ang nakuha niya sa overtime. At ito ang paborito ng marami, holiday pay. Nagsakripisyo si Jason, pumasok ng holiday. So ano ang reward? Doble bayad, tama, 200% ang rate niyan. Kaya yung 8 oras niya naging 1,520 pesos. Ang laki no? Okay, the moment of truth. Aya-ada natin lahat. Kunin natin yung regular pay, isama yung overtime, at ipatong yung holiday pay. At ang grand total ay, ayan, 5,913 pesos and 75 cents. Yan ang gross pay ni Jinson for that week. So ang laki ng gross pay, 'di ba? Pero teka muna, hindi pa yan yung may uuwi niya. Dito napapasok yung medyo masakit na part. Saan nga ba napupunta yung pera? Dito na tayo sa next layer ng puzzle, ang mga deductions. Una sa listahan, ang SSS kung nasa private company ka, o GSIS kung sa gobyerno. Isipin nyo na lang to na parang forced savings para sa future nyo. Para pagtanda nyo, meron kayong makukuhang pension. Next, PhilHealth. Nako, napaka-importante rito. Ito yung health insurance nating lahat. Para kung sakaling wag naman sana, magkasakit tayo, may tutulong sa atin sa mga gastusin sa ospital. Tapos mayroon pa tayong Pag-ibig Fund. Pangarap mo bang magkaroon ng sariling bahay? Ito yun! Hindi lang siya savings, paraan din to para makuha ka ng housing loan in the future. At syempre, ang huli ay ang withholding tax. Ito yung buwis na binabayaran natin sa gobyerno. Ito yung share natin para sa mga kalsada, paaralan, at iba pang serbisyo publiko. Contribution natin to bilang mamamayan. Okay, so malinaw na sa atin yung dalawang panig, yung kinita at yung mga ibinawas. Now, para sa final reveal, oras na para alamin yung numerong pinaka-importante, ang net pay. At ang formula para dito, sobrang dali lang, promise. Ito ang golden formula na dapat niyong tandaan. Net pay equals gross pay minus total deductions. Yun lang. Ganun lang kasimple. Okay, tingnan natin itong example ni Carla na isang government employee. Ang gross salary niya, 38,150 pesos. Tapos, ayan isa-isang tinanggal yung mga deductions, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig at tax. Ay may loan pa pala siya, so bawas din yun.
Kung itutotal mo lahat ng bawas, aabot ng halos 11,000 pesos. So kapag tinanggal mo yan sa gross niya, ang natira na lang yung net pay niya ay 27,353 pesos at 50. Ang layo sa gross, di ba? Ngayon, subukan natin gamitin lahat ng natutunan natin. Let's do a little job offer challenge. Para to sa mga naghanap ng trabaho or nagbabalak lumipat. Etong sitwasyon, dalawang job offer. Sa job A, 25,000 ang sahod pero may 3,000 na allowance. Sa job B, diretsong 28,000 ang sahod, walang allowance. Sa unang tingin parang tabla lang kasi pareho namang 28,000 ang total compensation. Pero, eto yung sikreto, madalas ang mga allowances ay hindi tinataksan o kinakaltasan. So, sa job A, doon lang kukunin ang bawas sa 25,000 pesos. Pero sa job B, sa buong 28,000 pesos kukunin. Ano ang resulta? Mas malaki ang maiuuwi mong pera sa job A. Daling no? Kaya wag lang sa total amount titingin. Recap tayo. Ano ba ang mga dapat nating tandaan? Una, gross pay. Yan ang kabuuang kita. Pangalawa, deductions. Yan ang mga bawas. Pangatlo, net pay. Yan ang perang aabutin mo sa ATM. At pinakaimportante sa lahat, pag nagkukumpara ng trabaho, huwag magpadala sa gross. Laging alamin ang posibleng net pay. So iwan ko kayo ng isang tanong. Ngayong alam nyo na ang sekreto sa likod ng inyong payslip, paano nyo gagamitin ang kaalamang ito para mas maplano ng maayos ang inyong financial future? Pag-isipan nyo yan. Maraming salamat sa pagsama sa explainer na to. Hanggang sa susunod.